guys, meron tayong Honda Jazz. Yan. So, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng caliper kit at saka caliper piston dahil yan, stuck up siya. Napakatigas, piitin. So, naka-release na yung handbrake niyan. Yan, tiyan natin dito sa kabila. Dito sa kabila guys, kung makikita nyo, malambot siya. So, pagka nagpalit tayo niyan ng caliper kit tapos piston, so isasabayan natin ito. So, para kabilaan na siya. Yan. So, tatanggalin lang naman to. Tapos ito, tapos itong sa kable niya. Tapos ito, so tanggal na. So yun na lang ipapakita ko sa inyo pagka natanggal na, para may guide kayo kung paano magpalit ng mga kit nito. Yan. Guys, so nandito na yung caliper. So baklasin na natin. Yan guys, so pipihitin lang yan counterclockwise. Yan. Yan guys, so ito yung boots. So naka ano yan dito. Yan, naka ano yan dito sa kanal niya. Yan. Tapos nandito yung O-ring. Yan. Yan guys, so ito yung pangalawang caliper. Yan. Yan, so ang piston nito guys, merong ano yan dito, spring. Yan. Tapos ito yung caliper boot. So kasama to sa kit. Yan. Yan guys, so ito na yung repair kit natin. Tapos ito yung piston. Yan, kung makikita nyo. Yan. So yung repair kit, parehas lang. Yan. Yan guys, so magpapalit tayo ng oil seal dito. So tatanggalin natin to. Yan. Tapos tatanggalin natin ito.
So hindi kasi natin ito mabubunot hanggat hindi natin tinatanggal yung loob. So kailangan talaga ito mabunot para mapalitan natin ang oil seal dito. Yan guys, merong yan, snap ring yan dyan. So tatanggalin natin yun para mabunot natin to. Yan. So gagamitan lang natin yan nito guys, itong manipis na flat screw, dahil wala magkasya na yung snap ring tools na patanggal natin, walang magkasya. Yan. So merong kabilaan yan. Yan. Yan, ganun lang guys kadali yun. Tapos saka natin bubunutin to. Yan. Ito yung snap ring. So nakatukod dyan. Yan guys, kung makikita nyo, merong washer, merong roller dito. Ganyan yan. Tapos guys, bubunutin natin yon. So itataktak lang natin yan. Yan. So ito guys. Yan. So nakapasok yan doon. Yan. So ito yung pin nya. Tapos ito, saka natin ito matatanggal na. Yan. So ito yung nag-a-adjust. So ito yung papalitan natin. Yan, itong boots na to. So lilinisan muna natin to, tapos papakita ko sa inyo kung paano magbuo. Yan, so ilalagay muna natin to. Yan. Tapos ito na yung susunod natin. Lagay natin ng grasa. Tapos dito sa loob para madulas. Tapos lagay na natin to guys. Guys, so nailagay na natin. So tingnan nyo lang doon. Yan, pag nakita nyo na yung slot na yan, yan, so dyan nyo lang itatapat. Yan, so nilagay natin ang grasa dito para dumikit tong pin. Tapos saka natin ilalagay dito. So merong o-ring yun dito guys. So saka natin tatapat doon. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, pagka ginalaw nyo to, aangat yan. Yan, umaangat siya. Yan. Okay, so isusunod na natin to. So nilagyan lang ng grasa dito. Yan, so mahuli natin to. Yan. And so naipasok na yung snap ring dito. So itutulak na lang natin to ng flat screw. So kabilaan siya. Yan. Hanggang sa mag-lock doon sa dulo. Yan. So dahil walang magkakasyang snap tools dito, so itutulak na lang to. Yan. Yan. Okay na siya. So nailagay na. Tapos lagay natin to. So lagay to, itong o-ring.
medyo masikip lang. Is dito yung boot nya, so kailangan natin isuot muna dito sa piston para mailagay natin to ng maganda itong labi nya dito. Yan, dito. So para hindi siya mayupi, so kailangan nakapasok yan dyan. So yun muna yung dapat ilagay. So kailangan lang na makapasok to. Yan guys, so naipasok na yung labi dito. Yan, so pagka naipasok na, saka natin na iangat konti. Tapos ikutin na natin tong piston nya. Yan, so kahit flat screw pwede tayong gumamit. Yan, so kahit flat screw guys pwede tayo gumamit. Napakalambot lang nito. Ayan. So kailangan na bumaot siya. Yan. Okay na. Yan guys. Yan. So kung makikita nyo to, pagka inikot to, yan. So kung makita nyo yung piston, yan, gumagalaw siya. Yan yung handbrake nya. Yan, so ilalagay na yung ito, spring. Yan guys, so ito yung yan. So sinuot natin yan dito. Yan. So ito 17 mm. Yan. So ito yung spring nya. Yan. So sinusuot yan dyan. Yan, okay na. So ito guys, kakabit na. Tapos magbi-bleed na lang ito. Yan. Yan. So magpapalit rin tayo nito guys. Itong rubber na to. Yan. Ito yun. Dito natin na lalagyan ng grasa. So hindi pwede dito dahil magkakaroon ng pressure. Yan. Yan. So yung kable, so isisipit muna dito, tapos lalagyan ng tornilyo dito. Yan guys.
Yan, so higpitan lang yan. Yan. So ito yung inimpak guys. So dalawang tornilyo. Tapos yung flexible hose. Yan. Yan, okay na. Yan guys, okay na. Yan. So, magbi-bleed na lang ito. Ang una nating gagawin wag nyo muna ang itataas yung handbrake. Yan. So, kailangan na bombahin muna natin yung preno para yung piston lumapat sa brake pad. So, kailangan bomba muna, i-bleed muna yung preno. So, pagka na-bleed na, saka natin papaganahin yung handbrake. Guys, so dito tayo sa loob. Yan. So, ito, gaya nung sabi ko kanina. Ito guys, start muna natin. Yan, so pagka-start, so saka natin bobombahin yung preno. Yan. So kailangan bombahin para yung piston lumapat dun sa brake pad niya. Tapos kailangan din dagdagan yung brake fluid. Yan. So kasi guys, pagka tinaas ka agad natin to, hindi natin binomba muna yung preno, tataas yung handbrake. Yan. So kailangan bombahin para ma-bleed. So basic na lang naman na guys ang pagbobomba, pagbi-bleed. Yan, pagka pinerme, saka papasingawin. Tapos bobombahin. So ang perme guys, aapakan mo lang na steady. So mararamdaman yan pagka binuksan yung blader, bababa siya. Yan. Yan. So mapapansin nyo guys, pagka binibleed, tumitigas yung pedal nya. So ibig sabihin na okay na yan. Yan. Tigas na siya, matigas na yung preno. So subukan natin guys. Buha muna natin yung ano. Yan. Release mo yung tapa. Yan guys, kung makita nyo yung handbrake. Yan. So mababa lang siya, sakto lang. Yan. So okay na. Nag-pre-wheel na yung rotor disc nya. So kanina stuck up to. Yan. So kanina stuck up to guys. So okay na siya. So like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you.